Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang Arkanul Iman o ang anim na haligi ng iman o paniniwala o pananampalataya. So ang iman ay gawain ng puso. Hindi katulad ng sala ay aktwal o literal na gawain natin na pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang iman ay ito po yung definition po ng mga ulama natin dito ay qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil jawari. So ang iman po ay sinasabi po ng dila at pinaniniwalaan po ng puso at isinasabuhay po ng katawan natin. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bi al ma'siyah. So ito po ang iman na to, ang pananampalataya natin ay nadadagdagan kapag gumagawa ka ng kabutihan at nababawasan, humihina kapag gumagawa ka ng kasamaan. So yan po ang ibig sabihin ng iman, ang pananampalataya. At ang mauuna muna ang Islam, maging Muslim ka muna bago ka maging tunay na mananampalataya. Maisabuhay mo ang anim na ito. So una po na haligi ng iman, ang tu'mina billah, ang paniwalaan mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, paniwalaan mo na mayroon siyang mga magagandang pangalan at mga magagandang katangian. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang tagapaglikha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya lamang ang karapat-dapat na sambahin. Siya ang lumikha sa langit at lupa, lumikha sa atin, na siyang nagmamayari sa kalawakan, sa araw ng paghuhukom. Siya lamang ang tagahatol sa araw ng paghuhukom. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang anak, walang ama, yan po ang paniniwala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu'mina billah. Tu'mina billah, ang paniwalaan mo, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging pangkalahatan na katangian niya at detalyado o kaya ay detalyadong katangian o kaya ay special na katangian o pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang tu'mina billahi wa malaikatihi. Pagkatapos natin paniwalaan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay paniwalaan natin na mayroon siyang mga anghel. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pwede natin siya makilala sa pamagitan ng kanyang mga nilikha, sa kanyang mga nilalang, sa pamagitan ng propeta, sa pamagitan ng Quran. Sa pangalawa, paniniwala natin na may anghel ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anghel, mayroon silang pakpak na isa-isa sa kabilang sa kaliwat kanan, may dalawa. Mayroon sa kanilang pinakamataas ang antas, si Jibril alayhi salam, na inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tagadala ng kanyang kapahayagan, revelasyon na dadalhin niya tungo sa mga propeta na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao. So, paniwalaan natin ang mga anghel. Meron sa kanila may mga pangalan. Katulad halimbawa si Mikail, si Israfil, si Jibril. So, paniwalaan natin si Malakul Maut. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang gawain at meron sa kanila na hindi nabanggit pero may gawain at napakadami po ng anghel at hindi po kayang bilangin ang dami ng anghel. So, kailangan natin silang paniwalaan kahit na sila po ay hindi po natin nakikita. At kabilang po sa paniniwala sa kanila ay paniniwala natin sa mga engkanto at mga jin na hindi rin natin nakikita. So, pangalawa, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, at paniwalaan natin. Pangatlo, ang kapahayagan na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbaba ng mga kapahayagan na nabanggit ang pangalan at meron din na hindi po nabanggit ang pangalan. Nandyan po ang Zabur, ang Taura, ang Injil, ang Suhuf, at ang pinakahuling kapahayagan na ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang Quran na nanatili ito sa original na teksto at hindi na po ito napalitan. Hindi katulad ng mga kapahayagan na nauna ay nawala na po lahat yun, na-abrogate na po yun, mansukh na po yun, at ang natira na lang po na kapahayagan ngayon na dinala ng huling sugo at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito na po yung Quran na nandito na po sa kamay natin, na binabasa na po natin. So yan po ang pangatlo na paniwalaan natin na mayroong kapahayagan na ibinaba ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pinakahuli dito ay ang Quran. So meron sa mga propeta na may kapahayagan pero hindi po nabanggit ang kapahayagan na ito. At mayroon din naman na mga propeta na binanggit ang kanilang kapahayagan, katulad halimbawa na nabanggit natin kanina kay Isa alayhi salam, yung Injil, kay Musa, yung Taura, at ang panghuli po ay ang kapropeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran. Pang-apat po na paniwala natin, wa kutubihi wa rusuli. Pang-apat po ay paniwalaan natin ng Allah na mayroon pong mga sugo na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ang mga sugo na ito na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila rin po yung mga propeta. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Tunay nagpadala kami sa bawat mamayanan, bawat nasyon,
ng sugo na wala silang sinabi sa mga tao kundi sambahin lamang ninyo ang Allah at huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So sila ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para ipahayag sa atin ang tauhid, ang pagsamba lamang sa kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon sa kanila ang nabanggit sa Quran at mayroon marami pang hindi po nabanggit sa Quran. Wa minhum lam naqsusum alaik. At mayroon pa sa kanila ang hindi pa namin nababanggit. So napakadami po ng propeta at ang mga sugo ay marami, mas lalo na po ang mga propeta. So mayroon sa kanilang nabanggit ang pangalan, magsisimula po kay Adam alayhis salam at nagtatapos po sa huling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya na pong pinakahuling propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit man ang kanilang pangalan at hindi ay paniwalaan natin at mahalin natin sila ng pantay-pantay po. Mayroong mainam sa kanila at ang pinakamainam sa kanila ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon sa kanila na Khalilur Rahman, pinakamataas ng antas sa kanila at tulad na halimbawa yung Ulil Azm, sina Nuh alayhis salam, si Isa, si Ibrahim, si Nuh alayhis salam, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam ng mga propeta at pinakamainam sa kanila dalawa si Ibrahim alayhis salatu wassalam at saka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang panglima ay ang paniwala natin sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom. So, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir at paniniwala sa araw ng paghukom na tayo pa ibabangon sa araw ng paghukom at lilitisin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa ng mabuti, makakamit niya ito at makakapunta sa paraiso at gumawa ng masama, paparusahan sa impyerno kung hindi pa napalabas sa Islam at kung siya po ay gumawa ng gawain na napalabas sa Islam ay mananatili po sa impyerno habang buhay. Paniwalaan natin ang araw ng paghukom na ito po ay wala po nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban lang sa mga ilan sa binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinahintulot sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na may kwento sa atin. At ang panghuli, ang tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Paniwalaan natin ang itinakda. Ang qadar, yung tinakda, yung itinadhana sa atin, mabuti man o masama. Ano man ang dumating sa atin, tanggapin natin, mabuti man, alhamdulillah, masama, magsabar tayo, dahil ito po ay tinakda at natapos na po yan, 50,000 taon bago palikay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at lupa. So ito po yung 6 na haligi ng paniniwala ng Islam. Kaya ang tunay na mananampalataya, hindi nagpapakamatay kasi naniniwala siya na mayroong takda na dumarating sa kanya na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man o masama. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.